Oh. Dali ba, wala mo? Wala. Yun na, tahimik. Ayun na. Tanggalin mo yung sharing mo. Ay. Nasaan na ba? Naka-live na kayo. Teka lang. Naka-stop sharing. Stop sharing. Stop share. Stop. Okay. Oh, yan. Very good. Thank you. Thank you, Kuya Eric. We are now live on Facebook. So once again, good evening, everyone. Good evening, YMC alumni, YMC SCGs, animators, all YMC members, and of course, Marian Missionaries of the Holy Cross members, current or ex-members of MMHC. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa isang makabuluhan at isang masayang gabi ng SR or Sabado Night SR. Medyo exciting yung topic natin for today. At binabati namin kayo. Ako una binabati ko uli kayo ng magandang gabi mula sa kalahating San Francisco at kalahating Cortina. Dahil kalahati lang yung background na nakaka-capture. At siyempre yung partner ko for today will be Kuya Eric, live from Kuya Eric, nasa ka ba? Sa BJMP ka ba or nasa Muntinlupa ka? Magandang gabi po sa inyo lahat. Nandito na naman po tayo sa YMC SR Sabado Nights kung saan hindi tayo malalasing sa alak kundi sa pagmamahal ng Diyos. Ayan, di ba? Yes. So, yaman din lamang na may hard lockdown sa village namin. Ito na yung ginawa kong background, no? Para hindi na kami bantayan ng mga pulis sa labas ng village namin. Naka-hard lockdown po kami sa village namin sa Parañaque. Good evening po sa inyong lahat. Eto na, excited na ako. Ilang araw ko nang inaabangan to, Kuya Noel. No? Totoo. Ako talaga excited ako dahil sa guest priest natin. Ito, walang itulak kabigin sa kung sino yung pari natin ngayong gabi. Idol ko to nung bata pa lang ako, idol ko na to eh. So mamaya natin malalaman yan. Pero before we proceed, siguro Kuya Eric, and introducing our guest later, let us call on first Tita Betty for our opening prayer. Tita, i-unmute po natin para masaya. Tita, mag-unmute po tayo. Please. Tita, pa-unmute po. Thank you. Ayan. Okay na Go, po. Tita. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Mighty God, everything you do reveals your glory and majesty. Open our eyes to see what you are doing in our lives. Let us marvel at your good gifts and your wise provision. Your acts are amazing, Lord. We cannot comprehend the number of blessings you pour out on us from day to day. As we gather tonight around your name, we pray that you would fill our hearts, our minds, and our souls. Transform us, Lord, and make us more like you, through Jesus Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ayun. Thank you very much, Tita Betty. And without further ado, let's go ahead with the introduction of our guests for today. May we call on first Kuya Ray or Kuya Raymond Damo. Hello, good evening po. Good evening. Hello, good evening po. I'm Raymond Damo from Don Mariano Marcos Memorial High School sa Santa Ana, Manila. I joined the YMC from 1983 to 1989. Ang mga brothers namin that time, ang nagkumbinsi sa akin doon mag-join, sila Father Raymond Di Cepeda, ang una naming brother active na na-assign sa school namin, na napakahigpit, sobra. Hindi matututunan sa kanya.
Talagang detalyado ang kanyang mga paliwanag pag mag-apostolate yan. Pati piso, mapapakinabangan mo kung anong dahilan. Kung anong ibig sabihin ng left and right at saka ng edge ng piso. Then after that, sumunod na si Father Rafael. Yan, si Father Rafael naman masayang maging active brother sa mga apostolate namin. Pangatlo naman si Father Blaze. Ang naging pangatlo kong active brother na kung saan talagang na-challenge ako ng gusto at napaiyak ng gusto. Ayun po. Wow. Ang swerte mo, Kuya Ray. No, ang swerte ni Kuya Ray kasi dumaan siya doon sa sa lahat ng mga paring yun na napakahusay. Haligi. Natawa lang kami ni Kuya Noel nung dinidescribe mo si Father Raymond kasi very nakarelate. Exact description po naging ako po mismo naging ko si Father Raymond, postulant in charge, tapos naging superior din namin siya ni Kuya Noel nung active brothers kami, no. So yun, lahat may dahilan, lahat may explanation, gaya ng sinabi mo, kahit yung piso hindi yun lahat talaga hindi makakaligtas, no. So thank you very much, Kuya Raymond, no? Although si Kuya Raymond very familiar to sa mga viewers natin, Kuya Noel, kasi ilang beses na po kayo nag-guest dito, kaya pangatlo ko na po ito ngayon. yun. Batikan, pangatlo, nako. Pangatlong beses na ni Kuya Raymond, no. Pero ngayon i-introduce ko sa inyo, although she will do an introduction, nakita na natin siya kanina. Kung si Kuya Raymond, batikan na dito, meron tayong first timer. Nasabi niya kanina, kinakabahan daw siya, pero hindi, walang dahilan para kabahan, no. Tayo lang po nag-uusap, no. So, everyone, let's all welcome Tita Betty. Yeah. Hi, Tita. Hello, Tita. Good evening. Hello po. Magandang gabi po. Ako po si Tita Betty. Ang totoo ko pong pangalan ay Alberta. Bakit po kaya Alberta? Kasi sa tuwing may sharing po, lagi ko pong, kahit sa klase ko po, pinapahulaan ko sa aking mga estudyante bakit ako Alberta, kasi napakalumang pangalan. So, ang Alberta po ay kinuha po sa doctor ng aking nanay kasi naging 50-50 kaming dalawa. So sabi ng tatay ko, pag nabuhay, isusunod siya sa pangalan ng doktor. Nagkataon si Dr. Alberto Garcia po ang doktor ng nanay ko, kaya ako po si Alberta. So ako po ay nagtuturo sa Dr. Arcadio Santos National High School, senior high school po. 26 years na po ako nagtuturo. Siguro po dyan na rin po ako magre-retire, kasama po si Ma'am Sara. At si Ma'am Sara po ang naging dahilan kung bakit po ako nakasama sa YMC na sana matagal na pala akong nag-join kasi nakapag-join pa ako 2013. Na-invite ako ni Ma'am Sara kasi nakita niya siguro nung panahon ko kasi nung panahon na yun na 2013 na parang may dinadaanan pa akong problema. Mga hindi ma-avoid na mga outside forces na mga problema. So, nakikita siguro niya Ma'am Sara yun dahil nagkukwento ako sa kanya. Tapos, siya naman ang nilalapitan ko. So, sabi niya, merong intensive retreat sa August 9. So, parang 1 week yun. Pero sabi niya, intensive retreat yun. So, i-expect muna na talagang discipline kayo doon. At totoo nga, pagdating po namin doon, bawal ang cellphone, bawal ang relo. Yung mga ganun. So, nung una, naninibago ako pero sa 5 araw, parang ayoko na nga umuwi. Parang ang ganda ng naging epekto po sa akin. So, ako po ay isang waray. Sa Samar po ako lumaki at nag-aral. Sa Tacloban po ako nag-aral. So, ako po ay may 4 na anak. Puro lalaki po yun. Ang panganay ko po ay nag-retreat din po siya sa Angono, Rizal.
Kaya lang siya po ay kumukuha ngayon ng education sa PUP. Sabi ko sa kanya, akala ko, sabi ko, magtutuloy ka, mag seminary. Pero napunta siya sa teaching, napunta sa linya ko rin. So, okay naman po kasi naging maganda naman po ang effect sa kanya. Yung formation, noong 1 week din siya sa Angono Rizal, sa retreat house, ay naging maganda po. So ngayon po, ako po ay isa sa mga animator ng Dr. Arcadio Santos National High School. Thank you po, Ma'am Sara, sa hindi po parang hindi aksidente na ako ay mapasama sa YMC, kundi parang way ni Lord. Naging tulong po sa akin talaga. Yan. Maraming salamat po, Tita Betty. Tama po kayo, hindi po aksidente yung inimbita kayo ni Tita Sara, no? Napagplanuhan niya po yun at binudol niya kayo. Pero minsan, di ba? Matagal niya na pong plano yun, hindi po aksidente yun. Binudol kayo pero minsan doon tayo kinakalabit ng Panginoon, di ba? Sa mga unexpected na ano. And right now, I will give the floor to Kuya Noel, no, para introduce yung VIP natin ngayong gabi, no? Sige na, take it away. Thank you for giving me the highest privilege of introducing our guest priest for tonight. No, kidding aside, right? Si Father Robert po ay SCG ko when I was still in Marian Missionaries of the Holy Cross, and truly I'm proud na natuloy, no? At ito, banal to talaga, bata pa lang to eh. SCG pa lang to, talagang kakakitaan mo na ng intention sa pagpapare. Kaya lagi ko yung pinagmamalaki. I don't take credit, right, na naging pari siya, but I'm happy and proud that I was part of, in one way or the other, kahit gaano man kaliit, I was part ng kanyang pagpapare. So, without further ado, Father Robert Locsin. Magandang gabi, Father Idol. Kuya, Father, nakamute ka. Mas maganda yung gabi kung naririnig ka sana namin, no? Mas maganda yung at gabi. magiging mas idol ka namin kung marunong ka mag Yun, mga Kuya Idol, good evening. Mga tita, tito, good evening sa inyo lahat. I'm Father Robert Locsin from Domingo Lacson National High School. Nag-start ko sa YMC 1997. I was ECG that time. Ang kasama ko dati, ang brother in charge si Kuya Lawrence and Kuya Bernard. Tapos nung second year, nag-train ako second year, third year. Nakilala ko si idol ko, si Father Amard. Palapakan. Yan ang idol ko. Tapos nag-swap sa ni Kuya Kevin sa kasi sa CAMC to si Kevin ng So si Kevs, postula, junior, or senior, no? Senior pa lang yan, no? Yan, mga idol ko yan sa seminaryo, sa school pala sa Domingo Lacson. So I'm happy na nakilala ko sila. That's why nung nakita ko sila, parang gusto ko magpare agad. Lalo na si Father Amard, yun ang idol namin ni Father Aloy. Dinamay mo na naman si Aloy. Alam mo, dapat bakit hindi ka pala, next time gawin natin yung ganon, dalawa yung pare, no? Magandang tandem, Father Aloy and Father Robert. Sa ating Sabado nights. Totoo yun. Kasi yun ang idol namin si Father Amar talaga. Kasi yun ang nag-touch sa akin during ng retreat, recollection. Parang grabe. Alam mo Kuya Noel, hindi ko alam kung dapat matuwa ka nung sinabi niya na nung nakita ka niya at nakilala ka niya, gusto niyang magpare. No? Parang gusto ka niyang sagipin nung nakilala ka niya. Parang yun yan. Parang yun yung naging mission niya, no? But yeah, thank you Father Robert. Father Robert, matanong ko lang, curious ako.
nasaan ka ngayon, Father Robert? Kasi hindi Sa ako familiar Villamonte, sa background, kuya. matagal Sa na. Villamonte. Villamonte, okay. Mm-mm. Nandiyan si Alam mo, Father Nag-stay Blaze. si Father Kevin, si Kuya Eric Portos Yan, dati. pag nasa Bacolod, dyan. Tsaka pag nasa Bacolod ako minsan, dyan ako nakikitulog, no? Anyway, si Father Robert pala, ano yan, si Father Robert, wala akong, well, aside from the senior priests natin, no? Since nung first, ano niya yan, first assignment niya, since nung nag-active brother na siya, hindi na yan natanggal sa prison apostolate. Tama ba, Father Robert, no? Hanggang ngayon. Yes, yo. Never, siya lang yung current member ngayon na kilala ko na medyo ka-generation natin na since naging brother, never na siyang tinanggal sa prison apostolate. Kaya proud na proud tayo dyan. Okay? Mukhang Kay Father ano ko Robert. preso eh. Hindi mo kakada warden. Yun. Okay, and before we proceed sa SR, sa quick SR from Father Robert, we just would like to greet our viewers. Meron na tayong viewers from our live in Facebook, especially to Father Philip. Father Pro, magandang gabi po at salamat sa panonood. Sana next time kayo naman po ang maging guest namin. Ako napakapalad ko kung ako mag-host nung session na yon with Father Philip, no? Isa sa pinakamahuhusay nating pare sa MMHC and YMC. So there, let's start with our SR Sunday with the SR or the spiritual reading coming from our guest for tonight, Father Robert. At ang kanyang daliri. Nagpipindot ng mute eh. Sige. Oo. Go, Father Robert. Go ahead, Father. Ako mag-SR. Ako mag-SR? Totoo yan. Oo, akala mo ba? Akala mo si Ate Jalay? Oo. Hindi, Father Robert, siguro bigyan natin ng introduction, right? So yung asking for your insight kasi yung topic natin for today is prison in our lives, right? And based on your introduction and sinabi nga ni Kuya Eric, kasi one way or the other, lahat tayo siguro hindi ka tunay na Marian Missionaries of the Holy Cross kung hindi ka nakadaan sa prison apostolate or hindi mo napagdaanan. I would remember nung nandyan ako sa Bacolod, sa Silay, naging in charge ako for about 2-3 years sa Handumanan Prison. Yun yung laging every Saturday. So tapos nagpapalit-palit lang kung sino yung kasama kong brother, pero ako yung mainstay sa Handumanan. So siguro Father muna to start our session for tonight. Can you tell us yung experience mo being a prison apostolate lead, right? Ano yung mga nalaman natin or mga spirituality behind the apostolate, and how are we, especially now medyo struggle tayo because of the pandemic at medyo I'm sure limited. But if you can tell us more of what was your journey or kung ano pa yung journey na pinagdadaanan natin ngayon, not only by you but the whole congregation and YMC as a whole through the prison apostolate. At first, una ko pa na I remember nung unang pasok ko sa seminaryo, dinala agad ako ni Father Philip sa Handumanan. Male dormitory pa that time. Kay parang isang building lang that time ang prison apostolate. Kasi Tita Baba was asking Father Philip to every Sunday na mag misa doon. So dinala ko ni Father Philip sa Handumanan, male dormitory pa that time. Kasi ngayon ang Handumanan dalawang dormitory, female and male. That time isang building lang, male dormitory lang. Tapos isang kubo, doon kami nagmimisa. So habang nagmimisa sa Father Philip, parang ako, first time ko na pumasok sa presohan, parang nandidiri ako kasi nga ang dumi-dumi, ang sanitary nila parang ang baho talaga. Mas mabaho pa sa akin. So ganoon. Pero during sa nagmimisa si Father Philip, parang
sa tingin ko sa kanya, parang nag-enjoy pa rin siya habang nag-misa. Parang feel na feel ang misa. Ako, parang diring-diri ako. So parang sabi ko nga, grabing pare na to, pare na. Tapos, supposed to be na magmisa siya na ano, para sa mga preso. Pero he's very happy na mag-celebrate ng misa. So doon that time, parang na-inculcate sa puso ko na sige nga, i-try ko tong ang pagiging prison ministry ko. So, yun pala ang sa Mara Missionary, sa kasama doon ng mission namin ay sa prison apostolate. So, from then on, nag-start noon. Tapos, every Sunday, sumasama na ako kay Brother Philip, pumunta. Sa dalawang jail lang dati yun. NOJ, National Negros Occidental District Jail sa May 88 dati. Dalawa lang yun, Katakoling, Andumanan, at tatlo pa, and NOJ. So ngayon, sa aming apostolate, naka-reach out na kami ng 11 jails and in buong Negros Occidental. So from La Carlota to Victorias. So sa mga challenges ngayon sa aming apostolate sa prison ministry, o nga, very challenging ang prison ministry ngayon kasi hindi mo sila makikita. So, unang lockdown that time, no unang lockdown namin, parang 2 months kaming walang apostolate sa prison ministry. Kasi nga, wala talaga ang communication. So, buti na lang, ang IWD namin, ang warden in charge doon, parang Katoliko. So, ginawa niya, tinawagan niya ako na sana recorded lang ang misa. Sabi ko, wag recorded. Sabi ko, meron tayong Zoom. So, nag-Zoom kami. For the first time, nag-Zoom kami doon sa Handumanan, ang pinapunta ni Father Amart, sa mga mail naman. So, ang ganda ng experience. So, ako lang mag-isa dito, tapos silang choir, tapos silang readers. Kasi nga that time wala akong nasa bahay lang ako. So wala akong gamit. So wala mga So ang ginawa ko, kayo mag-choir, kayo magbasa, ako mag-misa lang. So ang ganda ng experience that time. Parang nabuhayan kami ulit. Kasi nga because of the technology right now sa Zoom, nakapag-reach out kami sa kanila. So nung during the April, pagkatapos ng Easter Sunday mismo. So nabuhayan kami. Father, pwede ka magmisa sa Easter Sunday mismo. So nabuhayan kami. From now on, pag nag-start kami nag-Zoom, until now, nag-Zoom pa rin kami. So yun ang ginagawa namin to enrich their spiritual, kasi iba sa kanila, parang depressed din ang mga preso. Kasi una walang dalaw. At the same time, nung mayroon sila na-infect sa loob, parang mayroon dong naka-positive sa loob, lahat sila double lockdown. Ibig sabihin yun, doon lang sa may selda nila, bawal lumabas. So, depressed ang mga nanay at mga tatay natin na nasa kulungan. So, ang ginawa namin, reach out na lang. So, ang ginagawa namin ngayon, meron kaming contest. So, ang pinaka-latest na contest namin na nag-end kahapon, ang rap contest. So, ang dami nag-participate. Halos sa buong Negros, halos nag-participate na lahat. Because wala silang ginagawa eh. So, gumagawa sila ng kanta, pag-ibig. So, gumagawa sila ng kanta para to reach out lang sa kanila. Yun siguro ang challenges namin ngayon. So, I don't know sa Manila kung nag-reach out sila ngayon sa mga preso. Pero ngayon sa amin, buhay na buhay ang prison apostolate namin dito sa Negros Occidental. Yun okay, siguro ang share ko sa inyo. Ang one thing lang naman ako, ang natouch ko sa mga preso, ang relentless love siguro, ang pagmamahal, ang pagpalangga sa ila.
Okay, yun nga, kahapon nga ang mga VIPs namin, mga Volunteer in Prison Ministry, kahit pandemic, nag-reach out rin through foods, through material things, para mapadama nilang pagpalangga sa mga preso. Okay? Padayo ng pagpalangga despite sa pandemic na ito. Yun lang po, mga Ayan. idol. Thank you very much, Father Robert. No? Alam mo, kung ma-share ko lang, Kuya Noel, no, at Tita Betty, Kuya Raymond, kasi hindi naman ako YMC member at hindi ko masyadong kilala yung Marian Missionaries dati nung high school ako. I mean, nung pag-graduate na ako. Nung ini-invite na ako ng mga pare na bumisita ng seminaryo, umattend ng vigil, syempre tuwang-tuwa ako sa apostolate natin sa youth, no? Ang saya, sayawan, kantahan, activities, games, naka-attend ako ng sports fest. Pero nung very first time na sinama ako, nung right after graduation, nung mag-Holy Week, nung very first time na sinama ako ng mga pare, nila Father Rafael, sa Holy Week. Kasi yun yung first time na natulog ako sa seminaryo, Holy Week. Sinundo ako sa bahay, pinatulog ako sa seminaryo. Doon ko nakita na dati nakakatakot yung seminaryo tuloy. Nakakatakot yung preso, di ba? But the very first time I entered sa bilangguan, sa provincial jail dati tawag natin. I don't know what it's called now. At nakikita mo nung nagmisa, umiiyak sila habang nag-Our Father. Nakaka-touch. Mas na-touch ako kaysa sa nung uma-attend ako. Hindi naman ayoko sa youth apostolate kasi diyan nga ako na-assigned my entire life na nasa Marian Missionaries ako. Pero iba yung hipo sa ng Panginoon sa prison na apostolate eh. Nakita ko pa sorry if may mga napulot ako sa mga sharing ni Kuya Robert, ni Father Robert. Nakita ko nung sinabi niya nung nag-lockdown, dalawang buwan silang hindi nakapag-prison apostolate. At nakita ko yung lungkot sa mata ni Father Robert, no. Inoobserbahan ko siya. From a worker's point of view, pag hindi ka nagtatrabaho, masaya yun eh, di ba? Parang makakapagpahinga kami. Kung pagod lang yung iisipin mo, masaya yun. Pero si Father Robert, parang sabi niya, nakakahina ng loob na hindi sila makapag-apostolate doon. At doon mo makikita yung pagmamahal sa ministry. No? So thank you very much, Father Robert. Totoo. At mahirap yun, no? And thank you for the honesty, Father Robert, nung sinabi niya, nung una, dumating ako doon, mabaho, madumi, right? Ano yun eh, normal human instinct, no? Na hindi yun pangkaraniwan, to be honest. Ako rin eh. Pero siguro nung time ko kasi when I was introduced sa prison apostolate ni Brother Sebastian, may orientation eh. So at and I was siguro lucky rin ako kasi nung SCG pa lang ako and I'm not yet part of Marian Missionaries of the Holy Cross, sinasama na kami nung brother in charge namin sa prison apostolate. And that time it was Father Agustin or Brother Agustin Aldana. So yung because I came from Pulyat High School, so yung mga SCG, at least yung ilan sa amin, sinasama ni Kuya Og sa prison apostolate sa Muntinlupa. Siguro in the duration of my YMC years, naka-visit kami siguro twice or thrice sa Muntinlupa prior to me joining the Marian Missionaries of the Holy Cross. Kaya merong talagang orientation and hindi siya biro kasi sa school pagdating mo ready na eh, prepare na ng animators yung mga tao, right? Naka-ready na sila or nandun na yung room, malinis na yung room, naghanda na ng merienda si tita. Tapos pagpasok mo, magsasalita ka na lang eh, mag-SR ka na lang, uupo ng tahimik yung mga audience mo, yung mga SCG kasi na-prep na ng animators, na-prep na ng trainers. Pero sa prison apostolate kasi walang ganon. Pagpunta mo doon, wala pa. So tutulong ka pa na ikaw ang maglalagay, kukuha ka ng mga upuan, ikaw tutulong ka mag-organize, tutulong ka pupunta selda by selda, kung allowed sa handubanan kasi pwede. During that time, during my time, pwede ka pang pumunta ng selda by selda
aakayin mo pa sila or hihikayatin mo silang umaten ng SR mo o nung kung may pamisa o kung may pari akong kasama, aakayin mo pa sila papunta doon sa venue para ka makabuo ng audience. And sometimes, lalo na sa handumanan, lucky ka na kung makabuo ka ng 10 to 20 for a mass or for a gathering, for an SR gathering. So hindi siya ganun kadali. So I really applaud yun na isa sa mga ministries ng Marian Missionaries of the Holy Cross. Hindi siya ganun kadali compared to a normal SR in a classroom setting kasi mas mahirap yung audience mo, iba-iba yung level ng emotion. Merong galit, merong taong they felt being subjected to an injustice because of the system or napagbintangan lang or talagang nakagawa ng pagkakamali. May mga taong lalapit sa mga brothers minsan and sometimes magja-justify Alam mo, brother, na ano lang ako dito na frame up ako or brother, wala talaga akong ginawa, na damay lang ako talaga. Yung kaibigan ko talaga yung may sala. May mga ganong story inside the prison apostolate. So napaka-challenging but yet sabi nga ni ni Father Robert kanina, very fulfilling. And for us to still practice that ministry of the prison apostolate, mas nakakatuwa at nakaka-proud, right? Lalo na I'm sure very proud si Father Robert on the level of ministry at paano niya na level up from 1 or 2 when we started in Silay, 'di ba? Na isa lang ang preso ngayon. He mentioned 11 prisons, right? Na binibisita at na nababahagian ng salita ng Diyos linggo-linggo. At ngayon medyo innovative pa si Father Robert kasi nag-zoom na pati misa, 'di ba? Para sa mga kapwa natin na nasa loob ng bilangguan. Parang ikaw, Kuya Eric, nasa loob ka ng bilangguan ngayon, no? Yan. Nasa Kaya bilangguan nga one thing lang. Okay, go, Father. During this pandemic, di ba kung normal days na kapag naka sa presohan, on normal days, for example, misa, parang hindi sila, parang nga, sabi nga ni Kuya Mark, parang ini-invite mo sila. Ngayon, kapag pandemic, punong-puno ang chapel ngayon. So parang ano kasi ilan na observe ko na sa dati normal days na magmisa namin, parang pilitay lang yan Kapag sino lang pumunta, yun lang. Ngayon, pag nakita mo sa video na sa Zoom, punong-puno. I don't know kung kaya yun siguro ang kailangan nila ngayon ang panalangin, ang misa. Kasi parang nagbibigay sila ng lakas parang doon sila nagdadasal. Kasi walang nag-push sila that time siguro sa selda nila. Yes, parang sila lang. Pero kapag may pare, I don't know, grabing mysteries ang misa ngayon sa kanila. Yan. Thank you very much, Father Robert. At halatang halata, ramdam na ramdam mo, Father Robert. So nakakatuwa to be honest. Yun nga sorry, Father Robert, pero alam mo naman pag nagkikita tayo, pag pumupunta ako ng Bacolod at sila ay naglalaitan lang tayo palagi, naglolokohan and all. No? Ganyan kasi tayo sa seminaryo Pero this time, sobrang seriously, parang I do not mean to flatter you, pero sobrang nakaka-inspire yung ni Father Roberto, yung insights at yung pagmamahal niya sa prison ministry par excellence, no. So andito ngayon yung alam natin tungkol sa prison ministry ng Marian Missionaries of the Holy Cross ng YMC, no. Ibababa natin ng konti sa puso, no. Una kong tatanungin si Kuya Raymond, no. Kuya Raymond, let's look at it on the spiritual aspect or on the emotional aspect, no. Many of us, we are lucky here outside na oo nga, lockdown nga ngayon, pero I mean may restrictions and all. We are limited, but somehow nakakagalaw pa rin tayo, unlike those in the prisons, no. But let's pull it down to the heart level.
when have we felt, o itatanong ko din to mamaya kay Tita Betty, no? Yung tinatanong natin kay Kuya Raymond, did we ever feel at a certain point in our lives that we are restricted and that we are like prisoners, whether it be emotionally or spiritually? Kailan po natin nararamdaman to at nandito pa rin ba tayo ngayon? No? So, naramdaman na po ba natin yung pagiging bilanggo? Okay, good evening. Salamat kay Eric. First of all, bumabati muna ako sa batch 11. Kay Hector Loyola, Christopher Aguilar, Jun Calano, Crispin de la Cruz ng batch 11. Nanonood sila ngayon eh. At sa iba-ibang mga kabatchmates sa seminaryo. Unang-una, nung nasa seminaryo ako, once ko lang na-experience yung pumunta ng bilangguan sa maximum. Nag-SR kami doon, nag-talk ako, pero parang walang epekto. Kasi huwag kayong magkakasala. Nagkasala na nga, nandun na nga sa di ba? Bilangguan huwag kayong papatay. Ito nga ho, pumatay na. Sabi. Para bang hindi epekto yung pagsasalita pagbibigyan ng SI ko that time. Kaya nahihiya ako pagsalita ng mga ganung mga salita, nag-talk about sa kasalanan. Nandun na nga sila sa maximum. Maximum At pinagdudusahan na nga nila yung mga kasalanan nila. Meron din isang naka-struck sa akin doon na isang tao na nakakwentuhan ng kabatchmate ko, na nakakwentuhan ni Hector Loyola. Habang nag-SI ako, nagkikwentuhan sila doon. Ayun nga, tulad ng binanggit ni Kuya Noel, na hindi naman lahat na nakabilanggo doon ay may kasalanan. So, dumidepensa yung taong yon kay Hector na wala kasalanan, ganyan-ganyan, hanggang sa matapos yung SR namin at tapos yung programa namin. Then, right after yung programa namin, hiningi nung isang prisoner yung sapatos ni Hector. Kasi, nakapaalang yung nakapaalang yung prisoner that time. So, ang ginawa ni Hector, binigyan niya yung sapatos niya. At wala siyang gamit, pauwi, medyas lang. So, ayun, buti na lang, may chinelas yung isang kasama namin na brother, I'm not sure kung si brother Sebastian o si brother Gregory ang naka-assign that time sa Muntinlupa school. Ayun, binigyan sa kanya ng chinelas. Hanggang sa yun pala, kaya pala hinihingi yung sapatos ng prisoner kay Hector, inutusan lang pala siya ng mayor para hingin yung sapatos. So ganun lang yung experience namin sa maximum, medyo mababaw, pero nagawa namin yung kasi routine. May schedule kami doon. Ngayon, nung lumabas na ako ng seminaryo, bumalik ako ng maximum. Hindi para duman doon sa mga hindi para doon sa mga nakabilanggo doon, kundi para sa tiyuhin ko. Kasi after pagkalabas ko sa bilangguan, nabilanggo yung tiyuhin ko doon sa maximum, pero hindi na ganun yung ugali ko. Hindi na ganun yung damdamin ko na masyadong mamasalita, madaldal, at kinukumbinsi yung tao. Hindi na ako makapagsalita sa tiyuhin ko. Kung anong dapat sabihin, speechless ako, inaasikaso na lang ng mother ko, yung tiyuhin ko na nandoon sa isang corner. Wala siyang, hindi siya wala siyang higaan. Nandoon siya sa corner, sa isang poste doon siya natutulog, doon siya nandoon yung gamit niya. Hindi na ako makapagsalita sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, ganito pala. Kaya ako lang pala nagawa yung pagpunta namin sa seminary, sa maximum nun, kasi may schedule, may routine. Pero pag totoong buhay na, para bang wala na, speechless
kaya lang, kulang siguro ako sa motivation, kulang ako sa anong dapat gawin para sa chewing ko, para anong dapat sabihin sa kanya. Hanggang tumanda ng chewing ko doon, maximum. Siguro nga, kulang din ako sa dasal para sa kanya. Dahil most of the time, dinadasal mga malalapit sa akin. Hindi ko pinagdadasal yung mga malalayo sa akin, yung mga galit sa akin, yung mga kinaiinisan ko, yung mga naiinis sa akin, mostly yung mga ano lang, malalapit lang. Kulang na kulang talaga yung nalalaman ko para doon sa pagdadasal sa mga bilanggo, lalo na sa chewing ko, na halos buong buhay niya, nandoon lang siya sa bilangguan. Inamin ko yun na problema ko pa rin yun dahil siyempre, hindi lang isa siya, bali dalawa siyang chewing ko na napagbintangan, na pusher. Masakit kasi para bang nandoon yung guilt ko dahil naging seminarista ako, pero most of the time ginagawa ko lang dahil routine. Most of the time lang dahil ginagawa ko dahil seminarista ka. O kaya naman, just for applause. Or just for, parang mapansin ka, dahil sikat ka. Ganun. Pero pag pag isa ka na lang, hindi mo na routine, wala ka ng schedule, nakakalimutan ko lang gawin yun. Hindi ko na naipagdadasal, hindi ko na nagagawang magsalita para naman sa sarili ko, para sa kapwa ko. Ganun. Until such time na na naging prisoner na rin ako ng kasalanan, sarili kong kasalanan, na until up to now, mahirap lampasan yung pagiging bilanggo sa kasalanan. Hindi lang yung kasalanang virtual, meron din kasalanang aktual. Virtual dahil marami ka, alam mo na, as a boy, virtually and actually, meron ka ganun. Napakahirap gawin yun dahil unang-una, sabi ko, nung pumasok ng seminaryo, napaiyak-iyak pa ako dun eh. Nagbigay pa ako ng rosas kay Mama Mary. Mama Mary, paano yan? Hindi pa ako nakaka-experience ng girlfriend. Tapos eto, kukuhain mo na ako. May high school, mula ganyan ko, wala pa akong girlfriend. Ayun. After that, doon naman pumasok ang dami. Sobra. Doon ako bumagsak. Kasi, yun ang yun ang yung sabi ko sa sarili ko malakas ako, magaling ako, marami kong alam sa Diyos, marami kong alam na natutunan sa Diyos. Linggo-linggo nagsisimba ako. Everyday nakikinig ako ng mga salita ng Diyos via YouTube, sa simbahan, sa Black Rosary. Pero kasi routine. Just for applause. Kulang din sa totoong dasal na na talagang makapag-uplift lang sarili mo. It's just between you and God. Yung bang one time haharapin mo na siya
Ano ba ang sasabihin mo? Ano ba talaga nagawa mo? Baka naman ginagawa mo lang yan, Raymond, dahil schedule mo o dahil seminarista ka lang para sabihin na talagang mabait ka. Di ba? Nakaka konsensya dahil hindi nga ako gano'n. Hirap na hirap talaga ako. Until now, bilanggo pa rin ako sa ganung klaseng kasalanan. Pero hindi naman ibig sabihin din na dahil sa bilanggo ako, manghihina ako. I just keep on praying. Kahit mahirap, I just keep on praying the rosary by myself. Pray for my sponsors dati. Pray for my friends who hated me. Pray for my brothers whom I hated so much. Pray for my office mate whom I always kinakagalitan o inaaway. I also pray for my uncle na nakaligtaan ko na meron pala akong mga kamag-anak din na nangangailangan ng dasal. Meron akong mga kaibigan na nangangailangan ng dasal. Meron akong mga hindi kakilalang tao na nangangailangan ng dasal dito sa lupa at dun sa kabilang buhay na nangangailangan ng dasal, na napaka dalang kong gawin kasi abalang-abala ko sa maraming bagay. Kaya yun ang isa sa mga pinagsusumikapan kong gawin kahit papano makabawi ako sa kanya dahil sa mga kasalanan ko. Marami pang dapat it's a lifetime struggle for me to overcome this challenge for myself, for my friends, for my brothers whom I left, and for all the relatives and non-relatives that I have. Na sana, wag ako mapanghinayaan ng loob o wag kong makalimutan yung mga panghihinang yun para sa bilang isang bilanggo sa kasalanan. At sana, I just hope na sabi ko sa sarili ko na kung malakas ang kalooban kong gumawa ng kasalanan, dapat mas malakasin ang kalooban kong gumawa ng tama. Kung hindi ako nahihiyang gumawa ng kasalanan, dapat hindi rin ako nahihiyang gumawa ng tama. Dapat laging ganun yung motivation ko sa sarili ko. Despite na laging bagsak, laging may kasalanan. Yun lang po. Sana mapaglabanan ko palalo. Ayan, thank you very much. Kuya Raymond, thank you very much. Medyo pero bago tayo nakakakanti ng puso't damdamin yung sharing niyo. Pero bago kami mag-share ng pulot namin sa shinare niyo, ipapasa ko muna yung mikropono kumbaga kay Tita Betty. No? Tita Betty, may ma-share po ba tayo na kung saan feeling natin bilanggo tayo or ano po yung dahilan ng ganung feeling natin, di ba? Thank you po. Magandang gabi po ulit. So, pag mga ganitong sharing po ngayon, although lagi kong sinasabi kay Ma'am Sara na, Ma'am Sara, nakakakaba. Pero, napapansin ko na rin po ngayon na kung ano man ang invitation ni Ma'am Sara, hindi na ako yung, ay, ba't ako ma'am? Ba't ako? Wala nang ganun.
pag may mag-invite sa akin magdasal before ng isang activity, dati, ba't ako? Ba't ako? Ngayon, diretso na po na gano'n. So, naramdaman ko yung kagaya po ng senior po ni Tito Raymond tungkol sa pagiging prisoner. Naramdaman ko yan 2016. Pumasok pa ako sa school, 1994. So, napakaganda ng pag-uumpisa ko. Walang problema, walang mga tuloy-tuloy lang ang pagtuturo, tuloy-tuloy ang buhay hanggang sa nag-asawa, nagkaroon ng 4 na anak. Pero hindi may panahon talaga na makakaranas ka ng problema. At isa 'yun sa maiko-consider ko na naging prisoner ako dun sa problema na 'yon na siyempre kagaya nga ng sinabi kanina ni Tito Raymond, may mga bagay na minsan hindi mo akalain na mararanasan mo 'yun. Kagaya po ng sa akin, yung naranasan kong problema ay isang problema na hindi ko kailanman inisip na mararanasan ko. So, naging napakahirap po sa akin, naging prisoner po talaga ako doon sa panahon na yun na pati mga kilos ko, pati pag-iisip ko, iisa na lang ang gusto ko, umuwi ng summer. Ipagpalit ko ang aking naumpisahan, babalik ako sa summer dahil ayoko ng sama ng loob, ayoko ng ano. Then nasanay po kami sa aming magkakapatid na kapag meron kaming kahit meron kaming gustong sabihin, hindi namin sinasabi. Yung pinapabayaan lang namin, pagalitan kami, okay lang yung gano'n. So, noong panahon na yun, nakita niyo ni Ma'am Sara. Alam niya po yung naging situation ko. Then, in-invite niya ako sa maging animator po. At doon pa lang sa ano, kakaiba po tuwing may sharing kay Father Blaze, kakaiba po ang share ko. Yung iba, common na problema, sa akin hindi po eh. Nakakatawa na isini-share ko siguro kasi yung pagbibintang, sasabihin ko na lang po yung word, yung pagbibintang ng pangkukulam, yung gano'n. So, hindi ko yun matanggap kasi unang-una, lumaki ako na nung elementary ako, every May 1 to 30 naka-corona kami ng ng bulaklak. Nag-aalay kami ng sa Mama Mary, May 1 to 30 'yun. Tapos, sa tuwing Holy Week sa amin, andoon si Papa Jesus, binibihisan namin, ginagawan namin ng karo, nilalagyan namin ng mga bulaklak. Tapos buong pamilya namin Catholic. So hindi ko 'yan talaga maisip. So, napakahirap tanggapin kaso wala akong nagawa nung panahon na 'yun kasi parang naging, natalo ako na ang tingin ko sa sarili ko, iba na ito na lang ang gusto kong gawin, umuwi. Dahil ayoko ng gulo, gano'n. So, pero nung nasa Angono Rizal po ako, ang daming realization. Ang daming pinaliwanag sa amin sila Father, bakit ka nakakaranas ng problema? Bakit sa dami ng tao, bakit ikaw ang binigyan ng gano'ng klaseng problema? So, after noon, unti-unti, yung 5 days na yun, nabubuksan na lahat, panay ang text ko kay Ma'am Sara, ibang naging effect sa akin ng retreat. First day pa lang pagdating namin sa hapon, nag-message na ako, "Ma'am Sara, salamat, iba ang naging dating sa akin, napakaganda ng dating sa akin." So, alam niyo po after nung mga problema na yun, blessing. Ang dami na pong blessing, masasabi kong blessing. Number 1, nung nag-YMC po ako, nung naging animator po ako, madali ko nang tanggapin anumang problema. Wala na po akong maisip na, "Bakit Lord ako?" 'Pag may problema, dasal lang. 'Pag may problema, share kay Ma'am Sara. 'Pag may problema, share sa family. Kasi ako dati nagtatago ako eh. Ako lang ang gusto ko lang maka-solve, ako lang.
Dahil unang-una, ang tingin ko sa sarili ko, kaya ko. So, hindi pala. So, naging dahilan yun para maging malapit din ako sa ibang tao. May mga nawala na mga kaibigan, pero ang blessing, mas marami akong naging kaibigan. Then, noong inset namin, nag-share po ako ng na-assign po ako mag-share. At agad po akong nag-text kay Ma'am Sara na, Ma'am Sara, gusto kong gamitin yung book ni Father Jeffrey Segovia, yung Heartlines. Loves, ito to. Ito po yung ginamit ko. Excited ako mag-text kay Ma'am Sara. Ma'am Sara, gagamitin ko tong book na to, Heartlines Involving God in Our Love Stories by Father Jeffrey Segovia. So natuwa po ako. Iba pala ang feeling po kapag ang sinishare mo ay paano ka maging mabuting tao, paano ka dapat kumilos, kumpara po doon sa routine namin bilang teacher na content ang aming tinuturo kasi content tungkol sa lesson, tungkol sa kung ano-anong mga related sa aming subject. So ngayon, isa sa mga, hanggang ngayon natutuwa ako na nabigyan ako ng chance na ipakilala itong book ni Father Jeffrey. Tapos may mga nagtatanong saan ito mabibili dahil maganda po ang content. Next, yung recent lang na aksidente namin. Sabi ko nga kay Ma'am Sara, nung na-aksidente kami, kaagad ko tinawagan si Ma'am Sara. Sabi ko, Ma'am Sara, nung una hindi muna ako nagsasabi sa kanya, pero nung bandang huli, nung gabi ang tagal namin nag-usap, alam mo ba Ma'am Sara, doon sa activity na pinuntahan namin bago ako ma-aksidente ay first time na tinawag ako ng aming professor na magdasal. First time din akong hindi humindi. Kasi bakit bakit ako? So, isa sa dasal ko na sinabi doon ay, Lord, lahat kami na nandito ngayon, pauwiin niyo po kami ng ligtas. So, pag-uwi namin, na-aksidente kami mag-asawa. Ako, tumilapon ako dahil nakamotor kami. But first time ko din na nag-helmet ng full face. Pero sabi ni Ma'am Sara, challenge ka, pero hindi nanalo yung challenge na yun sa ni Lord. Hindi nanalo yung challenge na yun ng devil sa dasal mo kay Lord na protektahan kayo. Kaya hanggang ngayon, lagi kong sa tuwing nagdadasal ako, Lord, thank you talaga sa pagsagot mo sa aking panalangin. So, andoon na lagi yung binibigyan ko na lagi ng dahilan na magpasalamat sa lahat ng mga nangyayari ngayon kasi parang ang gaan ng mga nangyayari. Yung halimbawa may mga activity kaming ginagawa, wala akong ginawa niyan kundi magdasal muna, mag-rosary tuwing 5 o'clock ng umaga. At magugulat na lang ako after ng activity na yun, ang gaan. Parang kung anong hiniling mo, ibibigay niya. Halimbawa, exam. Nag-review ako pero hiniling ko sa kanya na, Lord, ibigay mo naman yung mga tanong na aking binabasa ngayon. Nagulat ako pag buklat ko ng test paper ko, yung mga tanong na aking binabasa ng 2 araw, yun ang lumabas. So, ganun ka-amazing talaga kapag ang Lord, kapag yung trust mo 100% na ibinigay mo. Then, sa family ko, minsan kasi noon, mas maganda kung nasa labas ako, yung gala, yung gano'n with friends. Pero ngayon, sa tuwing nagdadasal ako, lagi kong binabanggit na thank you sa buo naming pamilya, lalo na ngayong pandemic. Thank you sa mga blessings. Thank you sa tao na naging dahilan ng ano ko noon, naging prisoner ako na buti hindi po ako nag-give up. Buti andyan po si Ma'am Sara. Buti andyan si Ma'am Sara para umalalay. Hanggang ngayon, umaalalay po yan si Ma'am Sara dahil
kahit hating gabi, 12:00 na ng madaling araw, pag tinawagan po siya, lagi po siyang available. Then, noong nasa Baguio kami, nung nag-retreat ang YMC, may isa akong picture na ginamit ko rin sa talk ko na nakalagay, something good is going to happen. Dahil sabi ni Father Eric noon, dapat lagi kang nagsasabi na something good is going to happen. At ginawa ko, nagpicture ako sa sarili ko, tapos nilagay ko yun may caption akong inilagay doon na something good is going to happen. Alam niyo po, isa yan sa naging dahilan din. Kasi yung faith ko lumago, mas lalong lumago. Kaya simula nung lagi ako nagsasabi, something good is going to happen. Tapos noon nilalagay ko pa yan sa Facebook ko. Lahat nga po talaga ng magagandang nangyari ay nangyari. Like promotion, napakabilis na. Dati pag nung magpapapromote kami, Diyos ko, ang hirap. Pero noong after nung retreat namin na yun, kasi 2016 kami nag-start sa senior high school, napakabilis na magugulat ka na lang. Maging ang preparation ko, pagdating ko sa PNH sa high school, sa demo ko, naka-ready na. Napunta ako sa isang room na merong may sa PowerPoint, wala akong dala, pero yun ang naihanda ko nung gabi. Tapos ang mga estudyante ko, napunta ako sa kasi ang demo na yun ay mabilisan hindi mo alam kung sinong madadatnan mo eh. Pagdating ko doon, section 1 ang ibinigay sa akin, tapos may isasalpak ko na lang yung USB ko. So naging napakagaan hanggang sa pag-uwi ko, hanggang sa dumating yung time na yon na-promote. Na kung ikukumpara ko noon sa dati kong pagtatry na ma-promote, itong nasa YMC na ako, parang ang bilis, ang dali, at wala talagang, kumbaga walang hahadlang sa'yo. Pag ito ang hiniling mo kay Lord, sa'yo yan. So ganun po. Then, sa ngayon, yung mga nangyayari ngayon, alam po yan ni Ma'am Sara na produkto ng dasal. Produkto ng, si Ma'am Sara kasi pag, Betty, punta tayo sa ganito, Betty, punta tayo sa ganito. At saka ang isang maganda kay Ma'am Sara, inilalapit ka niya sa mga bagay na magiging dahilan para tumaas ang faith mo, pagagalitan kanya, para kang anak, pagagalitan kanya, pagsasabihan kanya, pero lahat yan ilalagay kanya sa tamang daan. At yun ang sobra kong pinagpapasalamat kay Ma'am Sara na hindi ako nagkamali na sa kanya ako nakinig. Hindi ako nagkamali sa kanya na sumunod sa lahat ng mga pinagagawa niya sa akin. Doon pa lang sa aming retreat sa Angono, Rizal, 5 days kami noon, may nag-text sa akin, Betty, pasahan na ng grades, kinalunisan. Hanggang Sabado po kami doon. Sabado ba o Friday? Paano ako makakapag-compute? Absent ako ng 1 linggo. Pero excuse naman kami. Sabi ko, paano ako makakapag-compute? Diyos ko, bago pa naman ang aming principal noong 2013, nakakahiya naman. So, ang dami kong alalahanin. Pero, siguro sabi ni Lord, bakit ka mag-aalala? So, alam niyo po, pag-uwi namin, umuulan. Tapos nag-declare ng 3 days na walang pasok. So, nakapag-compute po ako nung grades ko, nakapasa ako. Kaya sabi ko, noong una nag-aalala pa ako. Dapat pala hindi na ako mag-alala kasi sabi nga ni Lord, lahat ng dasal mo pag from the heart ay ibibigay ko. So, simula noon parang sabi ko, Lord, lahat ng hinihiling ko ay binibigay. So ngayon po, pag nagro-rosary po ako pag 5 o'clock in the morning, tapos bago pagising ko po, nagte-thank you na ako sa Kanya. Lord, thank you for all the blessings. Thank you sa mga biyaya. Kung ano man mga pagkukulang namin, Lord, kayo na pong bahala sa amin. Pero lahat
lahat po ng mga gawain namin buong araw, kayo na po ang mag-guide sa amin. So, parang naging routine ko na yung gano'n. Kaya nga, yung prisoner na sinasabi na nabanggit kanina ni Tito Raymond at saka yung book ni Father Segovia na hanggang kailan tayo maging prisoner ng yesterday's pain. Hanggang kailan natin papayagan ng ating sarili na maging prisoner tayo. Anong mangyayari kung lagi natin sasabihin na ganun? So, forgive. Pero, pag nag-forgive tayo, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang naging lesson doon sa problema na yun para naman hindi na ulit mangyari sa atin yung mga naranasan natin noon. So, meron lang akong itatanong kay Father. Pwede po ba? Go, Pwede tita. po, Go for tita. it. Baka makalimutan ko po. Noong college po ako kasi ang bayan namin, Canavid Eastern Samar, 2 hours pa papunta ng Borongan. So minsan pauwi ako doon kasi minsan nag-aral ako. So meron pagkakataon na dala ko yung aking folder. Tapos meron po akong ganito sa aking folder. Yung prayer at the hour of mercy. Nasa ko po yan, nasa folder. Tapos malakas po ang andar ng jeep. Tapos pagbukas po halimbawa ito po yung folder ko. Pagbukas ko po ng folder ay biglang lumipad itong ganito ko. Tapos bumalik po yan. Parang lumabas po siya sa bintana ng jeep. Tapos lumabas po yan. Tapos bumalik po nung kasi nakaganyan pa rin po ako dahil nga nawala po siya dito. Tapos parang gumanon, tapos bumalik na nagulat po lahat ng aking katabi. So, naalala ko po yan ngayon kasi ano kaya po ang message noon? Bakit? Kasi papel po yun. Bumirang. Upo, pagbuklat ko ng ganun, lumabas. Tapos pabalik pa rin dito po sa aking folder. Naalala ko Early po di- yun. ang I trust in you na diba? Ang picture na I trust in you. Ito po yung Divine prayer, mercy. Divine mercy, opo. Prayer at the hour of mercy. Anong significance sa iyo, Nay? Manalig sa Panginoon. Opo. I trust in you. Di ba? So, binalik ang ibig sabihin nun, magtiwala sa Panginoon. Divine mercy. Opo. Yung siguro ang significant dyan kasi bumalik sa'yo eh. So, Opo. ibig sabihin, parang pinarealize sa'yo na magtiwala ka, babalik ako sa'yo. Amen po. Yeah. Yan ang nakita ko, tita. Thank you po. So, yun po. Thank you po, Father. Yun po ang mga naging effect talaga. Hindi naman naging effect, pero yun po ang naging blessing sa akin simula nung naging animator po ako. Pero minsan, nahihiya din ako kay Ma'am Sara kasi nung nag-senior high school na ako, hindi na ako nakaka-attend lagi. Pero yung heart ko naman ay lagi sa YMC. So, sobrang thankful po ako, sobrang pasalamat sa lahat ng mga brothers din na nakakausap ko lagi. Naranasan po yan ng anak ko kasi nung nag-ano siya dito nung nag-attend din siya, naging, ano bang tawag? Nag-retreat po sila ng 1 week din. So, ang ganda pala na minsan nag-birthday siya ang mga ano namin, mga brothers, ang mga bisita.
nakakatuwa. Nung galing po kami sa PNHS, PTA meeting po yata yon, tapos nagkataon na birthday ni Chris. Parang ang sarap ng pakiramdam ng ganun. Kaya sabi ko kay Father Emard nung isa pa, si Father Emard po ay blines po kami noong after lang ng accident namin. Nung sinabi ni Ma'am Sara na darating sila Father Emard sa school para bumisita. So sabi ko, Ma'am Sara, pwede ba akong magpa-bless kami ng motor at saka kaming mag-asawa para hindi naman na maulit yung nangyari sa amin. So ito po yung picture ng kami ay blines po ni Father Emard nung pumunta po siya sa school. So sobra pong pasalamat ko sa kanila. Ito po. So, maraming salamat po. Yan, tita. Napaka ano ng Kuya Noel, nasan ka na? Parang brown out yata dyan sa inyo. Napakaganda ng mga sharing ni tita, no, tsaka ni Kuya Raymond. Sa takeaway ko sa sharing ni Kuya Raymond, parang na ano siya, sabi niya, nabibilanggo daw siya sa mga ginagawa niya dati. No? Minsan kasi parang yung pagkakabilanggo natin, so ito nararamdaman ko din to minsan, no? Yung pagkakabilanggo natin, tayo din yung may gawa nun eh. 'Di ba? Parang minsan nagtataka tayo bakit ganito yung feeling ko, bakit kahit free naman ako to do anything I want, something in me, something in my mind, something in my heart tells me that I'm still a prisoner, na hindi pa rin ako free. Minsan tayo din yung may gawa. Pero na-realize ko din sa sarili ko na in as much as we are the reasons why we feel we are in prison, we are also the ones who can free ourselves from that prison, no? Yung shinare ni Kuya Raymond, nagdadasal siya, pinagdadasal niya kahit yung mga hindi niya mahal, yung alam niyang hindi nagmamahal sa kanya, yung mga taong sinisiraan siya, yung mga taong sa tingin niya wala namang mabuting nadudulot sa kanya. Yun minsan eh, akala natin ibang tao yung may dahilan ng pagkakabilanggo natin, in a figurative sense of the word. Pero tayo lang pala nagbibilanggo sa sarili natin. At tayo din yung may kakayanang mag-free sa sarili natin sa bilanggong yun. Kuya Noel. Kuya Noel, nakamute. Can you hear me? Yes. Ayan, okay. So, madaming insight. Actually, ang dami kong nakuha kay Kuya Raymond, kay Tita Betty, especially on the experience na shinare, right? Siguro, yun nga yun. So, hindi yung topic naman natin, hindi limited siya really sa prison apostolate. Pero in what way, one way or the other, we felt na prisoner tayo ng isang bagay. Siguro marami sa atin, no, yung we can say, sabi nga kanina ni Kuya Raymond, right? We can be prisoners of sins, right? Ng kasalanan, pwede tayong maging prisoner ng kayabangan, ng kamunduhan, prisoner ng pera, right? O pagkagahaman sa pera, prisoner ng fame or gusto lang magpasikat or what, or prisoner ng hatred, ng anger or neglect, even for the people, lalo na yung sinabi ni Kuya Raymond kanina na naging prisoner or bilanggo siya ng neglect sa needs ng kanyang family members or relatives, right? Pero ang nakuha ko naman kay Tita Betty kanina, and just like what you mentioned, Eric, you can be you can be free of all this because again of all your own doing. Yung kay Tita Betty talagang pinagdasalan, right? Hinayaan niyang maging bilanggo siya ng pag-ibig ng Diyos, na maging bilanggo siya ng pagmamahal at kabutihan, kasi pwede siya mag-retaliate, 'di ba? Doon sa issue na minention niya kanina, pero mas pinili niyang tumahimik. So mas pinili niyang maging bilanggo ng pagmamahal, pag-intindi ng kabutihan, at maging bilanggo ng pag-ibig sa kapwa.
So yun yung nakita ko ditong siguro magandang pulot sa topic natin today. And one way or the other, siguro sa ating mga listeners or viewers for today, and the people who will be seeing this video once it's posted sa ating Facebook pages, right? One way or the other, siguro nakaranas tayo ng pagiging bilanggo sa kung anumang sitwasyon. Siguro sa yung iba will mention or will say bilanggo tayo sa lockdown. Wala tayong masyadong magawa, na limit yung freedom natin to move or even to do something. Yung iba siguro naging bilanggo tayo sa kahirapan dahil nga sa pandemic and how it impacted our financial well-being and how it impacted our livelihood. Maraming ganun eh. So maraming level ng pagiging bilanggo. Pero siguro ang tanong ko, and I would like to direct this question to Father Robert, right? Sa mga panahon na we feel that we are prisoners of all those things, Father, siguro advice or anong normally ang binibigay nating payo para tayo makawala sa ganitong klaseng pagkakabilanggo? So, good evening once again. Isa sa mga bagay na natutunan ko din sa kay Tito Raymond, kay Tita Betty, regarding sa bilangguan. So, bilangguan sa kasalanan. So, one time nga during ECQ na walang ginagawa, parang na-realize ko din na parang bilanggo din ako sa mga, especially sa sarili ko bilang isang pare, na parang during that time parang useless ka, walang misa, parang nakatingin ka lang sa malayo na walang iniisip, parang bilanggo ka sa ganyang mga aspeto na wala kang ginawa. Pero at the same time, nakikita ko din na may pagkakataon na i-connectahin mo ang sarili mo sa Panginoon Diyos. Kasi during that time, kapag walang lockdown, misa lang na misa. Pero ang pang sarili mo, nakalimutan mo na. So during ECQ, parang nakikita ko yun na parang bilanggo din ako sa makasarili kong ministry, yes, Panginoon yan. Pero ang pagiging selfish ko, nakikita ko din during those times na parang nabilanggo din ako doon. So siguro one thing lang na nagpalisa sa akin, yun ang paghawak ko ng rosary. At the same time, ang pinakita ni Tita Betty na Divine Mercy. So ang chaplet na yan, yun ang nagpasigla sa akin na yes, bilanggo ka sa kasalanan bilang isang pare. Yes, hindi ka perfect. Pero ang hahawakan lang siguro natin para makawala ka, ang panalig mo sa Panginoon Diyos. Ang paghawak mo ng rosary, kahit mag-isa ka, mag-rosaryo ka, kasi di siya sa seminaryo, routinary eh. That time sa ECQ, kailangan mo mag-rosary para ilif ang sarili mo. Baka ma-depress ka lang. So yun ang siguro, para makawala ka sa bilanggo ng kasalanan, umawa ka ng rosary, mag-divine chaplet ka, siguro makawala ka ang panalig mo sa Panginoon Diyos. Kung let us cultivate a very personal relationship with God kapag bilanggo ka sa kasalanan. So yun siguro ang makikita ko, Kuya, ang pagkawala, dapat bumalik tayo sa our relationship sa Panginoon Diyos. Kasi siya mismo ang mag-intindi sa atin eh. Diba may kasabihan nga sa, yes, we are prisoners, but still, we are children of God. Yun siguro. Bumalik tayo sa Kanya. Ilan po? Ayun, no? Totoo yan. Napakaganda ng shinare. Napansin ko din sa sinabi ni Father Robert, sabi niya, nung nag-lockdown daw, feel na parang down na down siya, feeling niya na bilanggo siya kasi wala siyang connection. Precisely, no? Ano ba yung nawawala sa isang tao pag nakakulong yung isang tao?
legally, I mean, anong rights ba, anong legal right ng tao yung nawawala sa kanya pag nakagawa siya Free ng will. kasalanan, free will and connection. Yun yung nawawala eh. 'Di ba, Father Robert? Pag nasa kulungan ka, literally, pag nakagawa ka ng krimen at nasa kulungan ka, ano yung isa sa pinaka-importanting bagay na tinatanggal sa iyo as your right? Yun ay connection. Wala ka ng connection sa labas, wala kang communication sa pamilya mo as often as you want to. And yun, if we lose connection, let's put it in a more spiritual level. If you lose connection, that's when you feel you are alone. That's when you feel you are in prison. At paano ba natin paano ba natin maibabalik? Paano ba tayo magiging free sa sarili natin is if we have connection. At tamang-tama yung sinabi ni Father Robert, no? Once you go back to prayer, once you go back to good works, and once you go back to loving your neighbor, that's when you get back that right of communication, that right of connection to everyone and to God. And because of that, through prayer and through good works, doon tayo nafi-free natin yung sarili natin sa ating pagkakabilanggo. Yun lang yung takeaway ko sa sinabi ni Father. Oo. Totoo yan. Gaya nga ng sinabi mo, Kuya Eric, pero hindi rin kasi to hindi mo magagawa yung first step right, ng pagdadasal if wala kang acknowledgement that you need it. 'Di ba? Siguro mare-relate ko diyan yung istorya ni Zacarias, correct me if I'm wrong, 'di ba? Yung isang tax collector, right, na gustong makita si Jesus na umakyat sa puno. Pero nung nakita siya ni Jesus, ano yung sinabi niya? Sige, maghahapunan ako sa bahay mo. Ano yung mga comment ng ibang tao? Medyo negative, 'di ba? Na bakit pupunta siya doon, makasalanan siya. So siguro the time na alam natin prisoner tayo katulad nga nung sinabi natin kanina na pinag-uusapan natin, prisoner tayo ng kasalanan, ng kayabangan, kung anumang klaseng bilangguan tayo naroroon ngayon, right? Or yung pagkataranta o yung worry natin, we need to realize that we need help first. Siguro yun yung na-relate ko doon na itong si Zacarias rin, nalapat niya na parang privilege ako at hindi naman privilege, kailangan ko ng tulong. Tapos nung maraming nag-comment, right, na bakit siya pupunta sa bahay ng makasalanan? Ano ang sabi ni Jesus? Hindi ako naririto para sa mga malulusog or for those who are healthy. I'm here for those who are sick and who needs my help. Parang ganon, 'di ba, yung messaging. Correct me if I'm wrong, Father Robert. Pero doon ko siya nare-relate yung topic natin ngayon kasi parang you need to reach out but before you reach out, you need to understand. Ano ba yung nasaan ba ako ngayon? Bilang po ako ng hate. So merong hatred sa puso ko ngayon at merong galit. Gusto kong maghiganti pero now that I am understanding it, hindi ako maghihiganti. Papakawalan ko yung sarili ko dito. That's why I'm reaching out to prayer, to rosary, to the Blessed Mother, to Jesus, right? And I need to reconnect to this mas productive conversation with the Lord by asking the Lord for more patience, more love, more understanding, and that's when I think that's when freedom will come in. Na tayo mapapalaya spiritually, right? Sa kung anumang bilangguan meron tayo. Or I mean, even physically, kung tayo ay nasa, when talking about prison ministry, that's what we teach our prisoners, right? Na ilapit natin sila sa Panginoon. To teach them na ganito, mahirap yung pinagdadaanan mo. I would not pretend that I understand fully kung ano yung pinagdadaanan mo. Pero what I understand though, what I understand though is our Lord is a Lord of justice, of forgiveness, and of understanding. I think yun yung pinaka-essence ng prison apostolate talaga. And in our spiritual lives, yun din yung talagang importante para sa ating lahat. That we understand what we are going through. There is an acknowledgement of the mistake that we committed. There should be also an acknowledgement of the state we are in kasi hindi mo mariresolbahan na punong-puno yung galit ng puso mo
kung hindi mo aaminin na may galit yung puso mo. So mas mahihirap siyang i-resolve. Sabi nga nila, knowing the problem is already solving 50% of the problem. Right? So maganda magsimula tayo sa acknowledgement. Maganda after ng acknowledgement, we do something about it. And that is through prayer and asking for help. And after asking for help through prayer, that's when we branch out siguro sa mga taong pwedeng makatulong sa atin. Gaya nga kay Tita Betty kanina, si Ma'am Sara 'yon. 'Di ba? So siguro sa karamihan sa atin, we always have a person that we can lean on to pag kailangan natin ng tulong. Kung siyempre ano na 'yon, part of the first process siguro yung pagdadasal at connection natin with Mama Mary and the Lord, right? Pero after that, meron kang physical na kailangan kausapin eh. So yung mga taong nakapaligid sa atin, kaakbay members man yan, or YMC members, MMHC members, or kaibigan mong matalik, in this case, o kapwa mo animator, o kapwa mo pare, in the case of Father Robert, right? Or kaklase mo nung high school or ka-YMC mo from way back, those are the people that will help us also to free us from whatever prison we are in right now. So I think yun yung takeaway ko sa conversation na to, which is really medyo mabigat. Kuya Noel, mabigat. medyo si Kuya Noel. Naririnig niyo pa po ako, Tita? Yes. Kevin? Hello? Eric? Ayan, nawawala si Eric. Father, naririnig mo pa ako, Father? Yes, Kuya yes. Ray and Tita Betty. Okay, sige. Siguro si Kuya Eric yung may connection problem. But anyway, so while waiting for the connection to be back for Father Eric, medyo konting commercial lang muna tayo, no? Medyo mabigat yung ating topic for today. Medyo full of emotion and full of experiences yung ating topic for today. So let me konting commercial muna tayo bago tayo bumalik with our guests for their last message or insight for today. So first yung sa ating mga tagapanood, tagapakinig, yung mga interesado sa ating YMC alumni hoodies or jacket, please PM Kuya Nani kung gusto niyo pong mag-buy or magbumili or mag-inquire. Kung hindi man, kindly reach out to any of our YMC members, priests, YMC alumni in the page. You can just message us para mabigyan namin kayo ng idea kung saan at paano makontak si Kuya Nani. Nakikita niyo ba yung Nakikita niyo ba sa screen? Yes. Yan. Sino yan? Yes, Si yes, Kuya yo. Raymond. Yan. Si Kuya Raymond, isa sa mga unang merong hoodie, no? Oo nga buti pa si Kuya Raymond, no? Ate Jelay, baka naman. Hindi ka naman. Ayan. Yan yung natin. Yan yung hoodie po natin. Napakaganda. At makakatulong. Yan, si Tita Sara. At makakatulong po ito sa wala po, non-profit po ito, pero makakatulong po ito sa mga sa novitiate yata natin, tama ba ako, Kuya Noel, no? Parang sa novitiate po makakatulong ito sa Murcia, no? Meron po tayo napakaganda na novitiate house doon. Pag nagawi kayo na Negros Occidental, maganda pong bisitahin yon. Parang nagiging tourist spot na nga daw siya, dinig ko pinupuntahan ng mga tao. May plantation ng pinya sa paligid. Nakapunta na rin ako doon several times. So ito po yung natin, yung hoodie po natin. No? So how to order, just PM HDC Print Solutions, Facebook account, or si Kuya Nani de la Cruz, former Marian missionaries din po siya. Yan po. Proceeds will go to the novitiate community. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Oops, stop sharing. Stay hungry. Yan. Ano pa? Alokbati muna tayo, Kuya Noel. Siyempre, sa ating tagapanood and the people who will be watching the video after it's posted in our Facebook page na hindi na live. Again, we encourage you to always tune in to our YMC alumni page
Yung mga hindi pa miyembro at kakilala nyo, please share the page so they can like and they can also follow our page for more videos. Yung mga past videos are actually, or SR Nights are actually posted in our group page. So baka yung mga gusto at balikan yung mga previous SR Nights natin and sharing ng ating mga guests, you can always go back to those previous SR sessions for additional learning or additional insights. At kung naghahanap kayo ng inspirasyon, you can probably get one or two inspiration from our previous session. So I encourage everyone to please share the page and like and follow so you can continue to watch our SR Sabado Nights. Also, for YMC, I know I saw it in your page, Marian Missionaries of the Holy Cross. There is an ongoing vocation campaign or vocation, not really a seminar but a campaign, right? Yung mga gustong pumasok sa seminaryo ng Marian Missionaries of the Holy Cross, and not probably just Marian Missionaries of the Holy Cross, but any other seminary for that matter, right? Yung mga gustong tahakin ang buhay religious life katulad ni Father Robert. We are inviting you and encourage you to start inquiring and asking para malaman natin kung kung tama ba para sa inyo yung bokasyon. So yun lang. Wala pong mawawala pag pumunta kayo. This is a discovery po, yung pag-attend natin ng mga vocation seminar, vocation campaign, at babasa natin ng mga binibigay sa atin ng mga pari, mga brothers, mga madre, para sa mga nakikinig ngayon. Wala pong mawawala. This is a discovery at wala pong pilitan yon. So it's better to choose a path na alam mo kung saan, para saan ka talaga, no? So thank you very much. After that, nabanggit na ba natin, kasi nawala ako for a while, iniimbitahan po namin yung mga animators natin, kagaya ni Tita Betty, no? Na sinabi niya po kanina na nagbe-briefing kami before tayo nag-live na kinakabahan siya. Pero di ba, Tita, wala, okay lang naman, no? Parang nakikipag-usap lang po tayo, parang tayo-tayo lang po. So iniimbitahan po namin mga YMC animators, YMC members, mga pari po natin na dati pong naging YMC, na YMC pa rin hanggang ngayon, no? Yung mga pari po natin na member ng YMC, wag po kayong mahihiya, nakikipag-usap lang po tayo dito. Mag-guest po tayo sa imbitasyon po ng mga moderators po ng adhikain ito. Pati po sa mga animators din, members, auxiliaries and all. May rosary po tayo every Thursday. Mas maganda po pag maimbitahan po namin kayo mag-share ng inyong time para mag-live rosary, para ma-share po natin sa mga tagapakinig po natin at tagapanood. Kuya Noel? Okay, so I think it's time now for our last insight. Meron pa ba tayong time? Siguro naman meron. Saturday naman, weekend, wala tayong restriction. We can extend up to 2 a.m. Pwede, okay lang ba hanggang 2 a.m. tayo? Vigil ba? Tuloy na natin Vigil to sa vigil dahil magro-rosary pa tayo ng mga 5 beses. Hindi, just kidding. Pero siguro we can start with Kuya Raymond on the last words, and probably an invitation na rin, Kuya Raymond, for all YMC members, priests, or animators to all to participate in our Saturday sessions. Okay. Unang-una, ini-invite ko ang kabatch ko, ang batch 11 ng Mater Dei or YMC. Sila Hector, Christopher, Crispin and June ay matagal na namin kayo iniimbitahan na mag-guest dito sa Sabado Nights SR Live. I'm sure mas maganda yung may share katulad sa akin dahil mas colorful ang mga buhay nyo kaysa sa akin. Lalo-lalo to si Hector. At yung mga animator namin, sila Tita sa RTC. Maraming salamat at nandiyan pa rin kayo lagi. Hindi kayo nawawala. Mula nung kami seminarista hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo. Sa mga SCGs na free-full mula noong paman, sa mga classmates ko nung high school, sa mga kaibigan ko sa ibang schools, sa mga kaibigan ko po, nila Doc Ato,
Maraming mga kaibigan pa yan na pwede mag-join dito sa SR. At maraming salamat po sa ibahagi namin ang aming mga experiences, mga insights namin sa buhay, mga natutunan namin sa buhay, at mga pwede namin ibahagi sa mga kabataang uhaw, naging uhaw sa mga salita ng Diyos at sa mga experiences ng ibang tao na hindi santo, mga santo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ilaman po. Okay, yeah, thank you Kuya Raymond, and I'm sure hindi ka mawawalan ng i-share. So meron ka pang 4th time, 5th time, and so on. Sana hindi ka magsawang paunlakan si Ate Jelay at huwag kang makulitan sa kanya pag pinag-guest ka. Maraming salamat Kuya Raymond once again for guesting the Sabado SR night. Let's go now to Tita Betty. Yes, Tita Betty. Magandang gabi po ulit. So, isa lang ang aking naiisip lagi ngayon. Yung problema na iniiyakan ko noon, blessing pala yun. Dahil kay Lord. Lagi sa book ni Father Jeff. Segovia. Opo, lagi kong tinatandaan yung Lord, touch my heart. Lalo na yung sinabi doon na break me to remake me. Kasi parang ganun ang nangyari po eh. Nakaranas ng ganung problema pero nabago ka. Pananaw, pagkilos, pananalita. Kung noon, ang bilis ko ring mag-react sa galit. Ngayon, hindi na po eh. Parang sinasabi ko na lang na, Lord, bahala ka dyan. Hindi dapat yan, hindi yan Tama. dapat intindihin. Then, lagi ko ring natatandaan yung part din ng kanyang book. Ito, inisa-isa ko po, yung Somebody's Praying for You. Lahat tayo, hindi natin alam, merong nagdadasal sa atin. Hindi natin yan ramdam. Kagaya ko pag umaga, hindi lang naman para sa sarili kong pinagdadasal ko, maging yung mga tao na naging dahilan kung bakit ako umiiyak noon, kung bakit sobra yung galit ko noon, to soften their heart. Wala naman ako ibang dasal na sila'y mapahama, kundi palambutin ang puso nila. Kasi walang mangyayari kung ipagpapatuloy din yun. Then, yung mga inilista ko dito, yung love your enemies, lalo na yung name your blessings. Kasi noon, blessing lang kapag maganda ang effect, material things. Ngayon hindi. Nakikita ko maging ang mga problems, maging ang mga failure ko sa buhay ay blessing. Kasi ang dami ko napupulot doon na aral. Ang dami ko nakikita na, kaya pala ito binigay. May realization na kaagad. Ay bakit? Yan. Ngayon, noon, iiyak ako. Tapos, ano ba to? Ba't naman ako binigyan ng ganitong problema? Ngayon, hindi. Ay Lord, alam ko may dahilan ito. At ang dami na pong pangyayari na ganun po ang nakita ko. Yan. All my failures in life, blessing pala yon. Then, sa bandang huli, lagi ko na rin sinasabi yan ngayon na yung sinabi din sa book ni Father Jeff na say something about yourself. Something good about yourself. Kasi noon, di ba pag alangan tayo magsabi noon eh, pero nung nabasa ko tong book na to, at sinabi ni Father Jeff na ikaw ang nakakaalam kung gaano ka nagtiyaga na makarating sa kinaroroonan mo. Ikaw ang nakakaalam kung ilang lunch ang na-miss mo para ka lang makapag-accomplish ng mga bagay na meron ka ngayon. So, ibig sabihin, ikaw ang nakakakilala sa sarili mo. So, ngayon, lagi ko nang sinasabi na, Betty, kinakausap ko na lagi ang sarili ko na, congratulations, Betty, survivor ka. Continue lang ang pag-pray kay Mama Mary. Nagiging routine ko na rin po yung 5 a.m. na pag-rosary. Dati, antok na antok ako, ang bigat ng katawan. Pero ngayon, para bang may body clock na ako. Pag 5 o'clock, kailangan ko nang gumising. Parang hindi na ang umaga ko nang hindi ako nagsisimula sa bagay na yon. So, Yan. sobrang thank you po ako sa YMC,
kay Ma'am Sara, sa lahat ng brothers na napunta sa amin, sa lahat ng father, at sa inyo po lahat. At very happy po ako na naging part po ako ng YMC. At tita, very happy din po yung YMC na naging part ka ng YMC. Nakakatuwa po, tita. Nag-uusap kami ngayon sa chat no, ni Kuya Noel tsaka ni Ate Jelay sa moderators chat namin. Sabi namin, kanina si tita kinakabahan pa to. Pero ngayon gaganahan na si tita mag-preach kasi na-break in na natin siya. No? So maraming salamat po sa pag-share nyo ng time, tita. No? Bago po ang lahat, tayo muna ay babate sa mga nanood. Sa ilang milyon, pasensya na po sa mga iba, hindi namin mababanggit. Pero yung mga nakita po namin sa screen namin, sino po yung nakita natin, Kuya Noel? Sino yung nakita mo sa live mo? Siyempre si Father Blaze hindi yan nawawala. Si Father Rap, si Tita Carmen, si Tita Josie from RTU, Tita si Tita Josie! Emma. Tita Josie, Oo. bago lang siyang may cellphone. Thank you very much. Marunong na mag-Facebook si Tita Josie. Yay! Yan. Yan. Tapos sino pa ba? Si Tita Vicky, Kango, mga brothers ng Marian Missionaries, Kaakbay, maraming salamat sa panonood nyo at pakikinig sa amin. Sa mga batchmates at mga kaibigan ni Kuya Raymond na binanggit niya na kanina, maraming salamat sa panonood sa inyong time. No? So, sorry sa mga hindi namin nabanggit. Father Blaze, sino pa? Marami pang nanonood. Hindi ko makita lahat dito ngayon kasi medyo mahirap mag-multitask, pero maraming salamat po sa inyong time. At sa mga manunood pa sa feed na to, no, although hindi na live, mananatili to sa group natin, sa YMC Alumni Group. At yung mga members dyan, mag-imbita pa tayo ng mga ibang mga kaibigan natin, mga fellow YMC members natin at mga alumni. No? Kuya Raymond, any before we ask Father Robert to give the final blessings, mag-share lang ako, no. Ngayon sa ano natin, sa sharing natin tonight about literal and figurative essence ng pagiging bilanggo, no. Naalala ko dati pag nag-apostolate kami, magki-Christmas party sa preso, magpapa-games. Tapos pagkatapos ng games, mamimigay kami ng mga giveaways tsaka mga prizes. Nakakahon lahat ng mga yon, no? Oo, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa silang nakakatanggap sila ng mga prize. Pagkain man yan, tsinelas, damit, pantalon. Pero alam mo, naalala ko noon, mas tuwang-tuwa sila pag nakukuha nila yung karton na pinaglalagyan ng regalong ibibigay sa kanila. Na-realize ko, di ba, napakasimple lang nung kailangan nila. Bibigyan natin sila ng tsinelas, oo, natutuwa sila. Pero yung kahon, kasi wala silang mahigaan eh. Yun yung mas natutuwa sila na, Brad, pwede bang akin na lang yung karton ng Marlboro na pinaglagyan nyo ng regalo? Bakit? Anong gagawin mo dyan? Yan po kasi para hindi po malamig yung hinihigaan ko. Parang na-realize ko na ang dami nating gusto sa mundo, ang dami nating pwedeng bilhin, na hindi tayo makontento sa kaya nating bilhin. Bili tayo ng bili, acquire tayo ng acquire. Pero itong mga taong to, simpleng tsinelas, simpleng karton, tuwan-tuwa na sila. And if that does not make me feel blessed with what I have right now, then I must be so complicated already. Yan yung mga realization ko. No? And the prisoners, ano pa ba yung epekto ng lockdown sa kanila? Nakakulong na sila. Pero yung hindi sila makapag-communicate ng ilang buwan sa pamilya nila, sa mga anak nila, sa mga asawa nila, apektado pa rin pala sila ng lockdown. No? And this makes me feel blessed in so many ways. No? So, ayun lang, pagdasal po natin yung mga bilanggo at pagdasal po natin yung isa't isa. Pagdasal po natin yung isa't isa na hindi na po tayo mabilanggo sa sarili nating kasalanan. Kuya Noel? I think Kuya Raymond, you want to say something, Kuya Ray? Yeah. Actually, gusto ko lang naman sabihin na huwag tayong matakot mabilanggo dahil may oras din na nalaya tayo.
Totoo yan. Okay, thank you, Kuya Ray. And I think we are ready to receive the final insight or final blessing from Father Robert, Father Rob. Thank you once again, by the way, for attending. I know you're busy, pa-weekend na. Marami kayong mga Zoom misa or mga misa dyan sa area or sa Silay or sa Villamonte. But thank you for gracing our event or our session for tonight. So yeah, thank you, Father Rob. We're ready for your final words and final blessing, please. Thank you. Nakamute, Father Robert. Yan, So yan. isang ano lang, may announcement lang ako bago ko magbigay ng blessing. This coming March 28, 2021, mayroon kaming Palm Sunday recollection for volunteer in prison service. Ang volunteer in prison service, mga nag-volunteer na mga nanay, na mga nag-volunteer sa preso, na nagbibigay ng mga pagkain. Sila po yun ang i-cater namin this coming March 28, 2021 sa may Talanawan ni Maria. Pagkatapos ng misa, snacks, tapos may adoration, tapos magtutok si Sister Lumen. Yan ang activity namin sa mga volunteer in prison service. BIPS ang tawag dun sa nag-serve sa bilangguan. Tapos during our siguro may mga activity sa mga preso. So this coming pagkatapos ng bigayan ng awards ng rap songs, mayroon kaming dance challenge contest. So ang hinihingi ng mga preso ang like nyo kung sinong nanalo sa kanilang activities. Inang like lang, masaya na sila. Ilan po. Tapos, my dear brothers and sisters, sa mga taga-hi, hello sa mga taga-Luzon. Stay safe sa mga COVID dyan. Mga brothers, ingat po sa kasi tumataas ang COVID ngayon dyan. Sa Bacolod, walang COVID-free. Wala lang testing. So, isang bagay lang po ang tumatatak sa puso ko ngayon ang sa Ilonggo, padayon sa pagpalangga. So, kumaga, Jesus calls us all to make a difference in the world, actively sharing God's love sa kapitbahay nyo, sa pamilya nyo, especially sa mga persons deprived of liberty. Yan ang ginagawa namin. So, let us actively share our love and share our God's love to others. Bilang isang YMC, bilang isang Youth Marian Crusade sa Bacolod. Diyan sa Youth Marian Christ. So the Lord be with you And with and with your And with spirit. your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Bless, O Lord, your people who long for the gift of your mercy, and grant that what at prompting we desire they may receive by your generous gift. Through Christ our Lord. Amen. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Go in peace. Thanks be to God. Thank you. Be to God. Thank you. Maraming Once salamat. again, maraming salamat. Thank you. Thank you sa pagbabahagi ng 2 oras ng inyong weekend. So, happy Saturday, everyone. Good evening once again, and have a blessed Sunday tomorrow. Don't forget to attend masses tomorrow, virtually or physically. Continue following the safety protocol, social distancing wherever you are. Be safe, sanitize, wash our hands. And until then, thank you so much sa lahat, mga ka-YMC and MMHC. At syempre, magpakabait po tayong lahat. Sinasabi ko rin yan sa sarili ko, magpakabait po tayong lahat. Kasi sa YMC, Buhay buhay ang nagpapatunay. nagpapatunay. And
And once a Amen. YMC, Always a YMC. YMC. Maraming salamat po sa Alright. inyong lahat. Sa susunod po muli, magkita-kita po tayo. Maraming salamat. Good evening and God bless. Bye-bye. Thank you, Father Bye. Rob. Bye-bye.